A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal naming tagapakinig, ngayong araw na ito, ang tatalakayin natin ay isa na naman sa mga kamahal-mahal na hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa ating pananampalataya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmal al-iman." Sahihul Jami'. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang nagmamahal para kay Allah at ang sino man nagagalit para kay Allah at ang sino mang nagbibigay para kay Allah at ang sino mang pumipigil para kay Allah, katotohanan na kumpleto na niya ang kanyang pananampalataya. Mga minamahal naming tagapakinig, ngayong araw na ito, ang hadith na ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay patungkol sa ating pananampalataya, na ang ibig sabihin, nagmamahal lamang tayo para kay Allah, nagagalit lamang tayo para kay Allah, nagbibigay lamang tayo para kay Allah, at nagpipigil lamang tayo para kay Allah. Walang anumang ibig sabihin dapat ang lahat ng ating ginagawa maliban na lamang ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin na nagmahal tayo is yun lamang ang pagmamahal natin at hindi natin ilalagay si Allah subhanahu wa ta'ala sa pagmamahalan. Hindi ibig sabihin na nagalit tayo ay magagalit lamang tayo sa ganung pamamaraan. Bagkus magagalit tayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba tinuturo sa ating sa pananampalatayang Islam na magmahalan tayo alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang pagmamahal, mga tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, ay kailangan na naroon si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagmamahal natin sa ating kapatid, sa ating mga magulang, sa ating mga anak, sa ating mga asawa, o sino mang pagmamahal ang gusto mong mahalin, lagi mong tatandaan, nandoon lagi si Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nagalit tayo ay hindi tayo pwedeng magalit sa mismong tao, dahil ang paggalit sa mismong tao ay pwedeng maging dahilan ng pagkamuhi mo sa kanya. Tandaan natin, nagagalit tayo lamang para kay Allah, nagagalit tayo sa isang bagay dahil mali ang ginagawa niya, dahil para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag nagbigay tayo, mga minamahal nating mga tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, magbibigay tayo para kay Allah. Huwag tayo nawa mapabilang doon sa mga taong nagbibigay lamang dahil sinasabihan sila, magbigay ka naman dyan, bigyan mo naman kami ng kayamanan, libre mo naman kami. Tandaan, mga mahal nating mga tagapakinig at kapatid sa pananampalatayang Islam, walang lugar sa taong nagbabanggit sa kanyang kapatid ng mga salitang ito na kanyang sasabihin, libre mo naman ako, bigyan mo naman ng kayamanan, tulungan mo naman ako sa iyong kayamanan, libre mo naman ako sa iyong business. Ngayong kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya nawawala ang kusang loob, ang pagbibigay para kay Allah dahil sa mga taong ito. Kaya iwasan natin sila, mga minamahal natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi nga ng isa sa mga scholar sa pananampalatayang Islam, huwag na huwag kang magbibigay ng anumang mga pagbibigay kung ikaw ay napipilitan lamang o nangyari ang bagay sa iyo sa ganitong kalagayan. Na pinaparinig ka, sinasabihan ka na ilibre ka o ilibre mo sila, huwag na huwag kang maglalabas. Minamahal kong kapatid at tagapakinig ngayong araw na ito. Kailangan nagbibigay lamang tayo para kay Allah, nagbibigay lamang tayo para sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo nagbibigay dahil sa pilitan o sinabi ni fulan na ilibre mo naman ako, bigyan mo naman ako ng tulong. No. Huwag na huwag mong gagawin ang pagbibigay hanggat may mga narinig kang gantong mga tao. Iwasan mo sila. At sa pinakauli na sinabi ng Propeta Muhammad sallam, at ang sino mang nagpigil, pinigilan niya ang kanyang galit, pinigilan niya ang anumang pwedeng maging sanhi ng dahilan ng pagkababa ng kanyang pananampalataya, ito ay pagpigil para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga haram, pinipigilan natin ang ating mga sarili sa paggawa ng mga ipinagbabawal ni Allah. Ang pagbigil na yun ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Ang pagbigil katulad ng pag-aayuno, nagpipigil tayong kumain, uminom ng tubig, ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin, ang lahat ng pagpigil natin sa ating mga sarili ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At kapag nagawa mo lahat ang apat na yon sa iyong sarili, sa iyong katangian, ang magmahal para kay Allah, ang magalit para kay Allah, ang magbigay para kay Allah, ang magpigil para kay Allah, anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Katunayan na naging kumpleto na ang kanyang pananampalataya. Ito ang pinakamahalaga sa ating mga nananampalatayang mga Muslim para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga minamahal natin mga tagapakinig ngayong araw na ito, proteksyonan nawa natin ang ating pananampalataya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapayuhan ko ang aking sarili at maging kayo na aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at tagapakinig. Hanggang dito na lamang. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.